Sa ngayon, sumakay na muli si Pope Francis sa Pope Mobile at titingnan na natin kung saan na siya tutungo dahil by 1 p.m. dapat ay makakaalis na si Pope Francis mula Tacloban pabalik dito sa Manila. And most likely, Kirby, no, we're expecting na dumarami na rin siguro ang crowd dito naman sa Manila dahil biglang napaaga ang uwi ni Pope Francis. As of Philippine Standard Time, alas 12:30 na po ng hapon at eksakto alauna ay kailangan na pong makaalis ni Pope Francis dyan po sa Eastern Visayas para po makabalik ng Metro Manila. Okay, ito nakita natin na muling nakasakay sa Pope Mobile si Pope Francis at kanyang kinakawayan ng lahat ng mga kababayan. Okay, ito nakita natin na muling nakasakay sa Pope Mobile si Pope Francis at kanyang kinakawayan ng lahat ng mga kababayan natin dyan sa may Palo, Leyte. Alright, nasa linya po ng telepono ang aming kasamang si George Bandola para bigyan tayo ng update kaugnay po ng nagaganap doon. George? Yes, actually, sa mga oras ito ay tumanggi si Pope Francis na sumakay sa isang pribadong sasakyan. At sumakay pa rin siya sa open na Pope Mobile pabalik ng Tacloban Airport. Ito'y para sa kanyang biyahe ng alauna ng hapon. At sa kanyang pagbabanggit lamang dito sa loob ng cathedral sapagkat merong mga widescreen dito sa pinakalabas ng Palo Cathedral. Binabanggit ito sa mga madre at sa mga taong simbahan, mga laiko at mga kabataan, mga youth religious leaders na naghumihingi ito ng paumanhin sapagkat hindi na nagkaroon ng mas mahabang pagkakataon ito para makasalumuha ang ating mga kababayan sa Palo at na-cut short ang kanyang mga activities dito po sa Palo, Leyte. Saglit na saglit lamang ang kanyang inilagi sa Palo mula doon sa kanyang pagtungo sa Archbishop's Palace ay agad na itong tumungo sa Palo Cathedral bago magsalita humingi ng paumanhin dahil sa kinakailangan itong lumipad ng alauna ng hapon dahil sa sinasabi daw ng mga piloto ay talagang magiging worse ang lagay ng weather conditions pagkatapos ng alauna ng hapon kaya kinakailangan itong lumipad agad-agad ng pabalik ng Metro Manila. Ang palagay lamang ng mga otoridad mula rito sa paligid ng Palo ay magiging mas mabilis ang daloy ng kanyang convoy pabalik ng Tacloban Airport at hindi na ito gaanong gaanong masisilayan ng ating mga kababayan na patuloy pa ring naghihintay sa kahabaan ng Palo-Tacloban Road para sana masaksihan ang kanyang muling pagdaan. Supposedly, alas 5 ng hapon ay kinakailangang hanggang alas 5 ng hapon kinakailangang mamalagi ang Santo Papa pero na-cut short nga at kabilang nga dito sa mga hindi na nagawa ay yung blessing ng mass grave at pero nakita naman natin na dumaan dun sa pinakalikurang bahagi ng Palo Cathedral ang Santo Papa at ilang bahagi lamang ng mass grave ang kanyang tila binendisyonan matapos na ituro ng mga kaparian ng Palo Cathedral at hanggang sa ito ay tuluyang sumakay sa kanyang Pope Mobile. Sa mga oras ito, nakaalis na ang Santo Papa mula rito sa Palo Cathedral at pabalik na ng Tacloban Airport. Back to studio. Okay, George? Yes, go ahead. Si Kirby ito. Meron ka bang mga nakausap dyan na ating mga kababayan dahil nga humingi ng paumanin itong si Pope Francis? Ano yung naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa mga area mo? Actually, itong ating mga kababayan, ang sinasabi lang nila, kontento pa rin sila dahil pinuntahan sila ng kanyang kabanalan, Papa Francis. At kung ano man yung kanyang ipinamalagi dito sa Palo, Leyte, at least nandun yung hangarin niya na talagang magstay at gumawa ng ilang mga aktibidad pero na-cut short ka dahil nga sa sobrang sama ng panahon. Alam po ninyo, talagang napakalakas pa ng ulan at hangin dito sa Palo, Leyte at talagang masasabi kong hindi maganda para sa paglipad ang mga ganitong sitwasyon at magiging mas masama pa kung pagdating ng dapit hapon. Yung ating mga kababayan na naghihintay dyan, I'm sure yung iba hindi pa siguro alam na paalis na nga ng alauna ng hapon itong si Pope Francis. Meron kasi nakita natin sa live shot ng ating television na may mga naghihintay pa. May directives na ba na ibinigay sa Philippine National Police para naman syempre maging safe din yung ating mga kabayan at makauwi sa kanilang mga tahanan?
Actually, marami na nagsiuwian kanina, Kirby. Simula nung unang pagdaan pa lang ng Santo Papa sa kabaan ng Palo-Tacloban Road. Pero marami pa rin yung nag-aantay doon sa kalye dahil sa actually gusto pa rin nilang uling makita pagdating na bago mag-alas 5. Pero dahil nga sa na-cut short, may mga ilang naghihintay at yung mga sa gilid na mga nakasilong lang sa mga tindahan, sa paligid ng kalye, ito yung mga siguradong maglalabasan na pag malaman na nasa convoy na nga at nasa daan na naman ang mahal na Santo Papa. Oh, well done. Kahit pa paano, nagawa naman ni Pope Francis yung ilan sa kanyang mga series of activities. Sa ngayon, George, mag-ingat kayo dyan dahil nga may banta ng bagyo. Just in case, maaari kayong tumawag lamang kung may mga updates na para maibalita kagad natin. Ingat kayo dyan, George. Yes, maraming salamat, Kirby. At kasama ko pa rin sina Joel Mamaril at Marlon Guardiario para sa Pope Francis sa Pilipinas. George Bandola, Telebisyon ng Bayan. Alright, yan po ang aming kasamang si George Bandola. Live na nag-uulat po yan, direkta dyan po sa may Palo Leyte. So yun na nga, kinonfirm na ni George, meron siyang mga series of activities lamang na napuntahan at sa Santo Papa mismo ang humingi ng paumanhin sa ating mga kababayan na hindi na siya magtatagal ng hanggang 5 p.m. dyan sa may At ngayon naman, Kirby, on the way na ang Pope Mobile, si Pope Francis patungo sa Tacloban International Airport para sumakay na nga dito sa Philippine Airlines. Titiyakin pa natin, Kirby, no, kung same airplane ang sasakyan niya tulad ng sinakyan niya kanina, itong Airbus A320. Yan po yung kuha natin ngayon dyan po sa Daniel Romualdez Airport, dyan po sa may Tacloban. Inaasahan po na in just a short while ay lilipad na po ang eroplanong yan going back to Manila dahil nga po inaasahan po na mag-i-intensify pa itong bagyong si Amang at mararanasan po at mararamdaman po yan dyan sa may Tacloban sa may Leyte. At kung inyo pong makikita, malakas po ang hangin at ang pag-ulan dyan ngayon sa lugar na iyan. Makikita nyo po yung ating mga kababayan na talagang nililipad yung kanilang mga suot na mga raincoat, Jules, dahil nga itinaas sa signal number 2 itong bagyong Amang. Signal number 2 nga dyan ngayon sa Leyte, dyan sa may Tacloban, kaya naman na-cut short ang schedule ni Pope Francis. Supposedly hanggang hapon siya magsistay dyan, pero we need to understand for the safety na rin ni Pope Francis, kailangan niya na rin umalis ng Palo Leyte, dyan sa may Tacloban mismo. At syempre, we are praying, Jules, na maging safe yung flight ni Pope Francis going back to Manila. At syempre, yung ating din mga kababayan, dyan po na patuloy pong nakatutok at sumusulyap dyan kay Pope Francis sa may airport, ay nawa po kung magkakaroon po ng pagkakataon ay maaari na rin po kayong magsipag-uwi dahil yung banta po ng nung bagyo ay hindi po rin natin masasabi. So, syempre, mas unahin po natin yung pansarili po nating seguridad para mas maging safe po tayong lahat. At habang inaantay natin si Pope Francis, yung Pope Mobile, yung convoy nila mismo, balikan natin yung mga regalo kanina. Yung binigay ng Palo Cathedral kay Pope Francis ay Statue of the Immaculate Conception, gawa mula sa debris ng kahoy ng simbahan nila. At mula naman kay Pope, itong Madonna del Popolo. Isa itong mosaic ng Madonna, nandun si Mother Mary at si Jesus Christ. Okay, yan na po yung mga international media natin. Pasakay na po ng aeroplano, I guess. At inaasahan po na in just a short while ay makakasakay na rin po ng aeroplano itong si Pope Francis. Okay, so inaantabayan na lang natin yung convoy, pero lahat ng mga kasama at yung entourage mismo ni Pope ay pasakay na rin mismo sa may aeroplano. Diyos, kung makikita mo, napakalakas nung pagbayo ng hangin doon sa mga tent na nakadistribute doon sa may area ng kung saan nandito itong airport. At nakikita po natin yung ating mga, yan po, sumasakay na po yung ating mga international media persons para po makaboard kagad sa aeroplano at makabalik nga po dito sa Metro Manila. Alright, so as of now, we're still waiting kung nasaan na ang Pope Mobile, pero
para po sa mga kakabukas lang ng telebisyon, na-cut short po ang schedule ni Pope Francis dyan sa may Tacloban at sa may Palo, Leyte. And this is because of Typhoon Amang na nakasignal number 2 po dyan ngayon sa lugar na yan, at para po sa safety na rin ni Pope Francis at ng mga kababayan natin dyan, we need to cut short the schedule. With that, nananawagan din kanina ng time team na pagdarasal itong si Archbishop John Du sa atin pong mga kababayan na maging safe nga, Jules. Yes. Yung flight ni Pope Francis going back to Manila. Dahil nga hindi pa rin ayan, Jules, nakikita mo yung payong na dala-dala nitong isa nating kababayan ay talagang hinahangin sa lakas, ano? Ayan, nakikita nyo po yung pagbayo ng hangin dyan po sa may Tacloban Airport. So, yung atin pong mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon na nandyan po sa may area na yan, ay kung maaari lamang po ay magsipag-uwi na rin po at para ma-secure na rin po natin yung ating safety, ano? Dahil medyo malakas-lakas po yata itong bagyong ito na tatama ngayon o mararanasan po dyan sa may area ng Tacloban at Leyte. Yes. So let us all pray, no, para maging safe nga itong flight pabalik dito sa Manila nila Pope Francis at ng kanyang mga kasamahan lula ng Philippine Airlines. Alamin natin kung ano ang kung ito pa rin bang Airbus Alright, Jules, A320. sa mga oras na ito na po yung Convoy. mga motorcycle units na parte ng convoy yata ni parte ng convoy ni Pope Francis. At kanina napansin natin na ang bilis nung takbo nung convoy kasi nga para na rin ma-secure yung safety ni Pope Francis na makasakay kagad ng eroplano. Ayun, nakikita natin yung mga kababayan natin na nagkukumpul-kumpul na para syempre makita nila for the last time nga dito sa bisita ni Pope Francis dyan sa Leyte kasi bigla nga napaaga. At dito naman sa Manila Kerbino, medyo nabigla din yung ibang mga pasahero ng NAIA 3 dahil maagang nagsara ang Makali patungo sa paliparan. So let us all understand na pabalik na po si Pope Francis at syempre let's all expect na medyo may mga pagbabago na rin sa traffic situation dyan sa may paliparan dito sa Manila. Pero magkagayon man, Jules, nakakatuwa pa rin isipin dahil yung oras na ibinigay para sa misa ni Pope Francis ay talagang naramdaman yun, I'm sure, ng buong mga taga-Leyte at ng buong Visayas na nakaranas ng kalamidad. Dahil yung misa na yun ay ginawa ni Pope Francis ng taos-puso at para maranasan na dinadamayan sila ng Holy Father at ng ating Panginoon. That's true. Malaking bagay nga itong magbisita ni Pope Francis sa kanila dahil may mga nagsasabi nga ng mga survivors mismo ng Yolanda na yung tuloy-tuloy din naman talaga ang tulong na binibigay sa kanila ng pamahalaan at ng iba't ibang mga NGOs, may mga relief goods. Pero itong pagbisita ni Pope Francis, kakaiba yung bit-bit niya na pag-asa, itong hope na hindi matatawaran na panghabang buhay umano nilang pagpapasalamatan sa Santo Papa. Okay, ngayon po ay nandito na ngayon sa Daniel Z. Romualdez Airport ang papal convoy kung saan nakikita po ninyo napakabilis po ng takbo nitong mga sasakyan na ito para maihatid kagad si Pope Francis dito po sa Philippine Airlines kung saan po siya sasakay. Alright, ayan. So, inantabayan na natin. Naka-Pope Mobile pa siya as of a while ago. Titingnan natin kung ano nang lula niya sa akin ngayon. Pero nauna na yung kanyang entourage na pabalik na sa Philippine Airlines. Kanina pala, Kirby, nakalimutan natin banggatin na before magpasalamat ni Pope Francis, inawitan muna nila ang happy birthday si Cardinal Tagle. Birthday pala ngayon ni Manila Archbishop Cardinal Tagle. Alam mo, Jules, talagang bibihira yung pagkakataon na napupuntahan ng Santo Papa ang isang mga lugar, ang isang lugar katulad nito. So napakalaki po ng ng symbolism na yan, para mas mapalakas yung pananampalataya ng ating mga kababayan. Ang sabi nga sa Twitter na kumbaga waterproof itong faith ng mga Pilipino na kahit sobrang lakas pa ng ulan o kahit ano pang mangyaring mga delubyo, hindi mahihina o mag-weaken itong faith natin para sa Diyos Ama. At hindi ko makalimutan, Jules, yung binitawang salita ni Pope Francis nung nasa Malacanang siya. Sinabi niya na believe siya sa mga Pilipino because of the heroic strength, faith, at yung resilience. Dahil nga napansin ng buong, hindi lamang siya, nakita ng buong mundo
kung papaano bumangon muli at Yes. matuto at muling mag-move forward Yes. yung ating mga kababayan na nasasalanta ng kahit anong kalamidad, hindi lang particularly ng Bagyong Yolanda, dahil lahat naman tayo ay sadyang nakakaranas ng mga matitinding pag-ulan, Yes. even in Metro Manila. Ako naman, Kirby, hanggang sa ngayon, naaantig pa rin din ako doon sa sinabi niya sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda na I'm here to be with you. A little bit late, I have to say, but I'm here. Na bagamat na hindi nga siya directly nakapunta doon during the aftermath of Typhoon Yolanda, pero yung main point na nandoon ang Santo Papa, ang leader, Spirit, ano? 'di ba, yung leader mismo ng bilyong mga Katoliko sa buong mundo nandiyan mismo sa Leyte para makiisa sa kanila, para paayusin yung kanilang kalagayan. Iba yung pakiramdam para sa mga kababayan natin. Nakita nga natin kanina na talagang hindi mapipigilan syempre emosyon ng mga kababayan natin kasi yung Pope mismo nandun para syempre i-comfort sila. Okay, Jules, alas 12:41 na ng hapon at ilang minuto na lamang ang lilipas ay kailangang makaboard na nga ng Philippine Airlines itong si Pope Francis para makabalik sa Metro Manila. Dahil kung napapansin nyo po sa inyong mga television screen, ito pong hangin, ayan po, yung bugso po ng hangin ay talagang napakalakas po na nararamdaman dyan po sa may Tacloban Airport. At particularly, hindi lang naman yung Tacloban, pati yung Leyte, Eastern Visayas ay tiyak na nakakaranas na rin ng ganito, Jules. Kaya naman syempre, no, kahit na na-cut short pa rin itong schedule ni Pope Francis, marami pa rin nag-tweet ngayon on Twitter and even post sa mga sa Facebook na natutuwa pa rin sila. Na kasi, Kirby, di ba, isipin mo to, signal number 2 usually hindi natutuloy. Di ba, marami nang kinakancel ng mga events kapag ganyan. Pero ito mismo, sa People Visit sa Leyte, itinuloy pa rin. And most likely, ito ay nanggaling mismo sa kagustuhan ni Pope Francis. Kaya naman sobrang nakakatuwa na talagang desidido ang ating Santo Papa na umaraw man o umulan, talagang matutuloy ang kanyang pinaka-main agenda sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, at iyon ay para bisitahin ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Alright, ayan, nakikita nyo po, live shot po natin yan mula mismo dyan sa malapit sa Tacloban Airport, kung saan po papadaan na ang papal convoy kung saan sakay si Pope Francis. Hindi lang natin ma-check kung sumakay ba ng close car itong si Pope Francis o dun sa Pope Mobile niya sumakay. Inaasahan po na makakabalik na kagad ng Metro Manila itong si Pope Francis. Ayan po, nakikita niyo po sa inyong mga Okay. nasa Pope Mobile po itong si Pope Francis, at inaasahan po na pabalik na rin siya at makakasakay na po siya ng kanyang eroplano in just a short while. At nauna na nga kanina, Kirby, no, nakita natin yung makasamahan ni Pope Francis nakasakay na ng eroplano, at patuloy pa rin natin titiyakin kung ano ang eroplano sasakyan ni Pope Francis. Kanina ang lulan siya ng Airbus A320 ng Philippine Airlines. So we will verify kung yan din ang sasakyan niya pabalik ng Metro Manila. Ayan, nasa tarmac na po ang Pope Mobile at anytime marahil ay pasakay na rin siya dito sa Philippine Airlines. Ito na nga, pasakay na nga si Pope Francis sa Philippine Airlines. Kita mo talaga nagmamadali yung mga security niya, no, para ma-ihatid kagad si Pope Francis dito. Well, kanina nakita mo talagang basang-basa si Pope Francis, pagbaba pa lamang na itong eroplano, pagdating pa lamang Hindi siya dito nagkapote. Oo, pagdating pa Tuloy-tuloy lamang dito sa Tacloban Airport ay talagang nakita mo talagang basang-basa. Pero right after naman, sabi nga niya, bumagyo man o umulan, itutuloy ang inisa, di ba? Sabi mo, Kirby, instead na mag-close car na lang siya, pinili niya pa rin mag-Pope Mobile para siyempre makita pa rin yung mga mamamayan sa Leyte for the last time bago siya umalis dyan. So talagang nakakaantig ng damdamin, Kirby, no, na talagang pinili niyang makita pa rin on an open car through the Pope Mobile para lang makita ang mga kababayan natin. Well, as of this time, nandito na po sa Daniel Z. Romualdez Airport ang Santo Papa, at inaasahan po na makakasakay na siya ng eroplano sa ilang sandali. Doon po sa kanyang mga naging series of activities dyan po sa Eastern Visayas, particular po sa Tacloban at sa Palo, ay kahit po ganoong kabilis ay nagawa po ng Santo Papa na ma-meet yung kanyang series of scheduled activities. Okay, so
in a while, Kirby, no, alamin Alright. naman natin Ngayon, Jules, nakita bababa natin, na siya. kausap niya ngayon si Archbishop John Doe at hinawakan pa niya ito sa ulo, at binebless yata at Yes. kinakausap. At ngayon ay pababa na ngayon ng Pope Mobile itong si Pope Francis at pasakay na rin ng kanyang eroplano, sakay po ng Philippine Airlines pabalik po dito sa Maynila. Alright, At sa mga- yan ay babagsak sa Villamor Air Base. Yeah. So sa mga kasamahan natin na kakabukas lang ng TV, no, baka medyo nagugulat kayo kasi supposedly 5 p.m. ang alis ni Pope Francis sa Leyte, pero na-cut short yan. 1 p.m. na po ang kanyang flight pabalik dito sa Manila, and this is because of Typhoon Amang na inaasahan na mas lalakas right after 1 p.m. So for the safety na rin ni Pope Francis at ng mga kababayan natin dyan, kailangan na po nilang bumalik agad ng Maynila. Okay, muli po, sa kakabukas lang ng telebisyon, pasakay na po ng eroplano si Pope Francis going back to Metro Manila at lalapag po ang eroplano na yan dyan po sa may Villamor Air Base. Okay, so as of now naman dito sa Manila, Kirby, nakita natin na marami ng mga roads ang sinara agad. So medyo nagulat yung ibang mga passengers, pero intindihin na rin din po natin dahil papalik na po si Pope Francis dito sa Manila. At ayan po, paakyat na at pasakay na po ng eroplano ang mahal na Santo Papa. At humarap po muna siya at tumaway sa ating mga kababayan na naghihintay. At namasulya pa ng yumakap po si Archbishop Doe at nilipad po muli ang cup, Pope Cup ni Pope Francis. At yan For po. the second time, this happened again, Dahil Kirby. nakita mo naman dyan, sobrang lakas ng hangin. At talagang hindi natin maiwasan na Parang ayaw pa umalis ng kape. Nakuha na yung skull cap uli ni Pope Francis. Okay. Hilingan niya kung malinis pa. Pero siguro at least umalik ito for the last time sa Tacloban. Alright, at nasa loob na po ng eroplano in just a short while, paalis na po yan. Expected po natin alauna ng hapon ay lilipad na po ang Philippine Airlines Airbus A320 going back to Metro Manila. Okay, so let us all pray for a safe flight ni Pope Okay. Francis pabalik ng Manila. Okay, sa mga oras po na ito, humihingi po kami sa inyo ng maliit na oras para po ipagdasal ang safety ni Pope Francis sa kanya pong magiging flight. Kami po ay humihingi ng taimtim na panalangin para po sa magiging safety ni Pope Francis going back to Metro Manila. Alright, so nakita nga natin, Kirby, no, lahat ng schedule ni Pope Francis ay na-cut short sa Leyte, and this is for his safety, para na rin sa mga kababayan natin sa Leyte dahil lumalakas na po si Typhoon Amang at kailangan niya na rin po lumisad. Kaya as of now, siguro let's give a moment of silence para po magdasal tayo sa safe flight ni Pope Francis. This is just a minute of silence, Jules. Para po sa magiging safety po ng flight ni Pope Francis going back to Manila. Jules, medyo ibalik lang natin yung mga naging activities Yes, ngayon. kanina. Maaga kasing gumising si Pope Francis para makapunta sa Villamor Air Base Go para makapunta ng Tacloban, ano? At yung ating mga kababayan ay talagang nag-abang din. Madaling araw pa lang Oo. puno na yung quadrants dyan sa may Tacloban para doon mismo sa MAS. Dito rin yan sa may airport. Talagang nag-camp out yung iba sa ating mga kababayan para despite pag-ulan at nakakapote lang sila, hindi alintana, no? Yes. Na ganon yung magiging outcome ng paghihintay ng ating mga kababayan. Talagang kahit pa umulan, malakas ang hangin, ay Yes. talagang sulit na sulit, ika nga, yung pagkita nila dito kay Pope Francis. And 58,000 ang dumalo umano kanina dun sa misa para kay Pope Francis. Sobrang nakakaantig yung pakiramdam na despite ng lahat ng pinagdaanan nila, sobrang tatag pa rin ng kanilang faith
para sa Amang Diyos. So talaga nakakatuwa na sinalubong nila ng mainit na salubong si Pope Francis na kahit umuulan, sinasabi nga na waterproof ang faith nitong mga kaibigan natin dyan sa may Tacloban. Sa totoo lang, 58,000 lang yung naging account of numbers, pero I'm sure kung magkakasya pa lahat ng ating mga kababayan mula po dyan sa Eastern Visayas at malapit yung iba from Mindanao, bumiyahe pa going to Visayas, Eastern Visayas para lang maka-attend itong misa ni Pope Francis. Alamin natin, Kirby, kasi may isang individual all the way from Mindanao, naglakad umano siya ng halos 30 days papunta sa Tacloban para lang makita si Pope Francis. So tingnan natin, alamin natin mamaya yung pangalan ng individual na yan para syempre ma-recognize din natin siya. Pero right now po, nakikita nyo po na paalis na ang naisara eroplano. po ang pintuan ng eroplano ni Pope Francis at doon sa may likod na bahagi po ay sumasakay na po yung iba po sa kanyang mga kasama. Kasama na po dyan ng international media at yung PayPal entourage. Okay, so once again, sa lahat ng mga nanonood ngayon, tuloy-tuloy po ang ating panalangin para po maging safe ang mga kasamahan po natin dyan sa Philippine Airlines. Lulan po niyang eroplanong yan si Pope Francis, ang foreign press, ang local press, at syempre ang iba't iba pang makasamahan ni Pope Francis all the way from Vatican. At nawa po tayo po talaga ay nagpapasalamat syempre sa pagdalaw din po ni Pope Francis sa atin pong mga kababayan na nabiktima po ng bagyong Yolanda at ng matinding paglindol dyan sa Visayas. And Kirby, maaaring meron daw chance na medyo maging maulan din sa bukas doon sa misa sa Luneta. So siguro nakakuha tayo ng lesson kung paano hinandle ng mga taga Leyte yung misa. Ayan, wala tayong nakitang mga payong kanina. So again, bawal po ang payong bukas. Magdala lamang kayo ng mga kapote if ever man na maging maulan bukas para sa UST event at gayon na rin sa misa sa may Rizal Park. Oo. At saka sa pagkakaalam ko lang din kasi Jules, dito yata dahil nga anticipated ilang araw pa lamang naalaman na may paparating na bagyo ay talagang naghanda itong lokal na pamahalaan at ang itong pamahalaan ng I'm sure I guess namigay yata sila ng 1,000 pieces. I mean 1 million pieces. 1 million daw 1 million pieces ng mga raincoats para doon sa ating mga kababayan na atin nga nitong mass. Diyan sa may at nakita mo hindi lang doon sa may mass, kahit yung nandito sa may Pope Francis Center for the Poor ay mga naka-raincoat din at kahit yung nandun din sa may bahagi ng katedral ng Palo. At kung ano yung suot ni Pope Francis na kapote, yun din ata yung suot ng mga iba, no? So, most likely, itatabi na nila yung kapote na yun for souvenir na rin o memorabilia para sa pagbisita ng Santo Papa dyan sa may Tacloban at sa Palo. Well, panawagan din po natin dun po sa ating mga kababayan na atin din po ng misa. Bukas po yan dyan po sa may bahagi ng grandstand o dyan po sa may Luneta area ay wag na po kayong magdala ng mga backpack. Yan po yung panawagan pa ng ating mga otoridad. At kung talagang hindi maiwasan magdala po ng gamit, yung bag po na inyong dadalahin ay kailangan pong transparent para nakikita po yung laman sa loob. At huwag niyo pong kalimutan na magdala ng mga candies, chocolates, inumin, dahil po para panlaban po ito sa pagkahilo or dehydration, di ba? Dahil kung maghihintay po tayo ng matagal. At Jules, 24 quadrants yung inihanda dyan ng pamahalaan at each quadrants ay consisted ng 4,000 hanggang 6,000 na mga tao. Consisted din yun, syempre, ng mga PNP personnel para ma-check din, syempre, yung security ng ating mga kababayan na dadalhin. So, ang pakiusap natin sa lahat ng mga kababayan natin na sundin natin yung mga rules and regulation na ibibigay bukas ng authorities para maging maayos. Kasi ang inaasahan natin tomorrow, ang estimate daw, Kirby, ay 6 million. Oo. Eto, Jules, ulitin ko lang po, ano ang mga dapat at di dapat gawin kapag dumalo po sa mga aktibidad ni Pope Francis? Ang mga dapat pong gawin ay magdala ng pagkain na hindi madaling masira para po hindi magutom. Komportabling kasuotan ang gamitin. Kung may karamdaman o meron pong kapansanan, dapat po ay may kasama. Huwag pong magdala ng mga bata dahil baka po syempre mahirap po, siksikan po ang lugar at kayo rin po ang mahihirapan. Magdala po ng gamot kung mayroong high blood pressure o diabetic.
alamin po kaagad yung mga lugar ng mga station. Ano ba yung mga station to? Rescue station, medical station, PNP Health Desk, para alam natin kung saan tayo lalapit just in case na magkaroon tayo ng mga queries. At syempre, magdala po ng ID o piraso ng papel kung saan po nakasaad yung ilang mahalagang impormasyon tulad po ng inyong pangalan at maging ng inyo pong telepono para just in case po na magkaroon ng problema ay may makokontak po na inyo pong makokontak po kayo, or kung may mawala po inyong kasama ay madali po kayong mahahanap. Okay. So mula naman sa do's, dito naman tayo sa don'ts. Once again, ito yung mga gagamitin natin mga paalala para bukas sa mga public events ni Pope Francis dito sa Manila, sa UST at sa May Quirino Grandstand. Number 1, huwag po tayo magkalat. Kung may matitira po tayo sa mga binaong pagkain, ilagay o itapon na lamang sa tamang lugar. Pangalawa, huwag po umihi kung saan-saan. Meron pong mga nakalagay na mga portalets kung saan po kayo pwede mag-CR. Number 3, kung buntis o nakakaramdam ng premature contractions, huwag na lamang po tayo pumunta sa pagtitipon. Magiging peligroso po ito para sa sanggol. At number 4, huwag na po tayo magdala ng backpack tulad po ng sinabi namin kanina. Pero kung kailangan po talaga, make sure na transparent ang inyong bag. And lastly, huwag magdala ng payong. Kung kailangan magdala ng panlaban sa ulan o sa init, magdala na lamang ng kapote. Alright. At kailangan din po, syempre, yung sinabi ko nga kanina, candy, chocolate, para po panlaban sa gutom o pagkahilo. Yung sisidlan pong ang tubig, inumin na hindi po madaling mababasag. At mas maigi po, magdala rin ng pamaypay, ng bimpo, hand sanitizer, wet wipes. At saka, syempre, i-anticipate po natin, medyo makakaranas po tayo ng medyo hindi magandang panahon. So, yung payong po, hindi po bawal pong dalahin yan doon dahil makaka-istorbo sa gaba lamang po doon sa ating mga nasa likod. Kaya po ang pinakamainam na dalahin, tulad po nung nakita natin dyan po sa may Tacloban, mga kapote po. Kaya, at syempre, Diyos, panawagan din po ng CBCP dahil pista bukas ng mahal na Santo Niño, magdala rin po ng mga imahe ng Santo Niño dyan po sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Okay, Kirby, meron na raw clearance itong Philippine Airlines na lumipad anytime pabalik dito sa Manila. Ito ay kinonfirm ng CAAP. At tinatawag nga ang bawat eroplano na sinasakyan ng Pope ay tinatawag din itong Shepherd 1. Kumbaga kung sa States, di ba, merong Air Force 1. Ito naman ay Shepherd 1. So meron na po itong clearance para po makabiyahe na patungo ng Manila. At kung babalikan nga natin kanina, Kirby, no, for the last time nung humarap si Pope Francis bago umalis ng Leyte, muling dilipad ang kanyang skull cap. At ito, nagtitrend na naman siya sa social media. Siyempre, itong mga maliliit na bagay, kinakatuwa talaga to ng mga kababayan natin. Sinasabi lalo nila na mga netizens, ano? Na for the last time, humalik itong skull cap ni Pope Francis sa lupa ng Tacloban, Leyte. Well, siguro, isa na rin yun sa baka maaari, baka blessing na rin yun dahil nung pagdating ni Pope Francis dito sa Maynila, ganun din ang nangyayari, no? So, 2 minuto na lamang po bago ang alauna ng hapon. Inaasahan po na lilipad na itong eroplano kung saan sakay po ang Santo Papa. At inaasahan po na ilang oras na lamang din po ay darating na rin yan sa Maynila, dyan po sa may Villamor Air Base. Okay, meron na tayong flight number, Kirby. Itong PR0810. Ito ang lulan na sasakyan na eroplano ni Pope Francis. So isama po natin to sa ating mga panalangin. Again, it's flight PR0810. 0810. Alright, ayan. So nakikita natin na may mga sumasakay pa actually, Kirby, sa likod. At ayan, isinara na ang pintuan sa may likuran ng flight PR0810. O, kita mo talaga, Diyos, talagang eksakto sa oras lahat ng mga galaw para sa safe ng ating mahal na Santo Papa. Okay, so once again, no, patuloy po ang ating panalangin para po maging safe itong biyahe po ni Pope Francis pabalik po dito na Manila. Once again, na-cut short po ang schedule ni Pope Francis. Supposedly 5 p.m. ang alis niya. Pero ito po, 1 p.m., gagalaw na po itong eroplano, pabalik na po dito sa Manila. Okay, dahil nga po napaaga yung pag-uwi ni Pope Francis, hindi po natin alam kung meron pa siyang mga, alam mo naman si Pope Francis may hilig lumihis dun sa mga kanyang schedule activities at nagdaragdag to ng mga gusto niyang activities. Likewise, tulad ng nangyari sa Manila Cathedral kahapon, habang inaantay natin siyang sumakay doon sa kanyang
Volkswagen na sasakyan na maliit. Ay, nakipagkita pala siya, Jules, doon sa Yes. mga Mga street children na Manila. children na tawid lamang Yes. nung Manila And Cathedral. wala siya sa official itinerary. Oo, so eh. marami palang mga surprises na ginagawa to si Pope Francis. Actually, I'm not sure if it was Friday or Thursday, meron mga 40 na mga Jesuits na bumisita rin sa kanya. Sabi nga nung mga Jesuita na kung sa Sri Lanka ay merong 40 na elephants na sumulubong sa kanya, dito naman 40 na mga kapwa niya Jesuita na natutuwang sinalubong sa dito sa Pilipinas. Oh, that's right. Right then and there, kahapon din, nung going siya ng Mall of Asia Arena, ay ilang beses siyang umikot, Jules, doon sa may area ng arena. At talagang hindi magkamayaw yung ating mga kababayan, mahawakan man lang. At ilang bata yung inilapit at para mahalikan at mahawakan ito. Actually, Kirby, yung parents ko, and even Diane Medina, yung co-host natin si Diane Medina, na doon sila kahapon sa labas mismo. At hindi raw talaga, out of, beyond words daw, yung feeling na makita si Pope Francis kahit napakabilis daw ng convoy, talagang nagiiyakan yung mga tao, nagyayakapan, silayan lang nila si Pope Francis. Ganun katindi itong Pope Francis effect. Sabi pa nga iba, Pope Francis fever daw, no? Parang, ngayon po, live pa rin po nakuha yan. Nakikita niyo po sa inyong mga television screen. Yan po yung eroplano kung saan po lulan ang mahal na Santo Papa. In just a short while, ay lilipad na po yan at babalik na nga po dito sa may Villamor Air Base. Ayan, so nag-check na lang to ng mga final protocols bago patuloy na lumipad na ang Shepherd 1 flight PR 08110 from Manila going to Tacloban. Okay, so expected na duration ay 1 hour and 26 minutes. Ito yung estimated time. So by around mga 2 or 3 p.m. ay nandito na sa Manila si Pope Francis, at base na nga rin sa mga accounts ngayon, Kirby, medyo nagta-traffic na ngayon. Nagta-traffic na actually sa Manila kasi may mga roads na isinara agad. So biglaan itong isinara kasi nga syempre dadaan yung papal convoy. Usual, siguro kasama na rin dyan yung Andres Avenue kung saan dumaan, kung saan nung unang dumating si Pope Francis ay doon din siya dumaan, Andres Avenue, Naiya Road, tapos Rojas Boulevard, Quirino Avenue, at maging Taft Avenue. So, we will also check later on, Kirby. Most likely, Alright, ayan, gumagalaw na sa tarmac ang Philippine Airlines. Once again, sa lahat ng kababayan natin, let us all pray for a safe flight. Pope Francis. Alright. Ngayon po ay nakikita niyo po ay umaandar na po ang eroplano ni Pope Francis at ready for take-off na po yan para po makarating na nga ng Metro Manila. So muli po doon sa ating mga kababayan, kami po ay humihingi po ng taimtim na pagdarasal po ninyo para po sa seguridad at safety po ng ating mahal na Santo Papa. So once again, from Leyte, dyan mismo yan sa Tacloban Airport, nakataas po ang signal number 2, Typhoon Amang, dyan sa Tacloban. The very reason kung bakit po na-cut short itong schedule ni Pope Francis sa Leyte. Pero, well, based from his schedule, nagawa rin naman po ni Pope Francis ang lahat ng kailangan niyang magawin. Alright, so patuloy na nagtataksi itong Philippine Airlines Flight PR 0810. Okay. Muli Jules, doon po sa ating mga kababayan na nadadalo bukas po dyan sa may bahagi ng Quirino Grandstand ay yung mga lagi pong paalala ng ating pamahalaan, yun lang po yung ating sundin para hindi na po magkaroon pa ng abala o di ba yung magkaroon ng abala doon sa ating mga kasunod na nasa pila kasi syempre per quadrant nga yung pasok, so yung tao binibilang lamang kung ilan lang yung allowed na pumasok. Yan po, palipad na po yung Philippine Airlines Flight PR 0810 going back po sa Metro Manila. And ang expected dito habang nagtataksi ang duration ng flight ni Pope Francis ay 1 hour and 26 minutes. So medyo 1 hour, parang 1.5 hour yun. Siyempre, lalapag pa yan at magpaparke pa yan dun sa may Villamor Air Base. Once again, sa lahat po ng mga kababayan natin, let us all encourage our friends na manalangin po tayo para po maging safe po
itong flight ni Pope Francis na bagamat may bagyo, kailangan na rin po talaga nilang umalis mula Leyte patungong Manila. Kasi mamaya raw po after around 1 p.m. mas titindi raw itong effect ni Typhoon Amang. Well, with that, patuloy po ang special coverage ng inyong media ng bayan. Kaakibat po ang lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Kasama po ang IBC-13, ang Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency, Provincial or PBS, ang Radyo ng Bayan po, at ang inyo pong telebisyon ng bayan sa paghahatid po ng mga komprehensibong ulat kaugnay po ng pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. Lahat po ng updates ay maaari nyo rin pong makita sa www.ptv.ph at kung gusto nyo pong mag-tweet, no? Yes, sundan nyo lamang ang @PTVPH at use hashtags hashtag Pope Francis PH, hashtag Pope in PH, and hashtag Pope Francis. Well, siguro sobrang masaya na rin yung ating mga kababayan dyan sa may Eastern Visayas, no? Kahit sandaling panahon lamang yung inilagi ni Pope Francis sa kanilang lugar, yung masilayan sila at makita yung kanilang mga kalagayan ay siguro napakalaking bagay na yun, Jules. Para sa ating pong mga kababayan, kung hindi man lang siguro sumabay itong bagyong Amang, ay tiyak na baka magtatagal pa talaga dyan si Pope Francis. Okay, so patapos na ang pagtataksi ng eroplano ni Pope Francis. Ngayon nakaredy na ang Flight PR0810 na lumipad na patungong Manila. Kirby, let's offer a moment of silence para sa maayos na flight ni Pope Francis pabalik ng Manila. Kahit paalis pa lang si Pope Francis mula Tacloban. So sana magdasal po tayo ng sabay-sabay for 1 hour and 26 minutes po na sa Himpapawid si Pope Francis. Alright, at marami pa po kaming ihahatid ng mga update at kasama na po dyan yung pagdating ni Pope Francis mula po sa Tacloban at papunta nga po dito sa Villamor Air Base. So dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang Pope Francis sa Pilipinas Special Coverage.